Hi, so good morning mga kuya, no? So mayroon na naman tayong estudyante ngayon na kasama. Actually, pang second day na kanyang PDC, si Ma'am Chris. Hi Ma'am Chris. Yan, hindi lang kami nakapag-vlog kahapon kasi medyo nagka-problema yung camera natin. So Ma'am Chris, today, ang ating activities ay parking lesson tayo. So ready na ikaw, ano? Handbrake, lagay si drive. Okay, move tayo. Tapos Ma'am Chris, timpong direksyon pagdating sa dulo, kaliwa po muna tayo. Umikot po muna tayo ng mga isa, no? Para ma-absorb mo lang to sa sasakyan. So bago kami mag-parking lesson, ay pinaikot ko muna siya ng mga isang ikot para ma-absorb niya lang uli ang sasakyan, no? So nakapag-drive na ito papuntang Balete, isang zero knowledge din si Ma'am Chris sa automatic na sasakyan. Automatic yung kanyang inaral. Huwag ka muna kakabig, ma'am. Stop po muna, ma'am. Ganito, ma'am, turuan kita, ma'am, ng proper na yung ma'am tipo, Ma'am Chris, na hindi mo, kumbaga, hindi mo sinasakop yung kabilang linya. I mean, yung opposite side ng kalsada ay hindi mo nasasakop. So dapat, ma'am, liliko tayo sa tamang pagliko. Dapat alam natin yung mga reference kung kailan kakakabig ng manibela. So ganito na po. Katulad yan, Ma'am Chris, malaki yung kalsada, tama? Di ba? Malaki yung ating lilikuan. Kasi situational kasi yan, ma'am, eh. No? Depende kasi sa kanto na lilikuan mo. Ngayon, ma'am, tatandaan mo ito, kapag malaking katulad yan, kailangan, ma'am, bago ka pumihit ng manibela, make sure na ang shoulder mo, ma'am, ay naka-align muna sa gilid ng kalsada. Try nyo po, i-align nyo po muna ang inyong shoulder dyan sa gilid ng kalsada na inyong lilikuan. Huwag ka munang kakabig ng manibela. Sige lang, i-align nyo muna ang inyong sarili. Yan, align na, ano? Yan. Yan yung mga proper, no? So, ito yung sinasabi ko na kapag malaki ang lilikuan, pwede yung shoulder. Okay, sige, liko ikaw ng pakaliwa. Sige. Yan. Okay. Yan. Tapos yun, diretso tayo sa dulo. Okay, signal po sa kaliwa. Shoulder pa rin. Sige, tapat mo muna yung shoulder mo sa gilid ng kalsada. Sige lang. Sige pa. Okay, saka ka ngayon lumiko. Yan. Ang purpose mo dyan, hindi ka mag-o-over dyan sa kabilang linya. Sige. Papatak ka sa linya mo talaga. Diba? Tingnan mo. Yan. Ganda kasi yung nakakasanayan natin yung proper talaga. Yan. Very good ka talaga pag manibela. Stop po muna tayo, no? So ngayon naman, Ma'am Chris, baka na naman tayo. Kanina, sabi ko nga, kapag halimbawa maluwag naman yung lilikuan mo pakaliwa, shoulder. Pero kung halimbawa naman, na makipot naman yung lilikuan mo pakaliwa, side mirror. No, pwede rin naman side mirror. Ngayon, dahil dito, pakalan tayo, syempre, lagi natin kasing iisipin na kapag tayo ay lumiliko, kailangan papatak tayo sa proper nating lane. So ngayon, dito kakanan tayo, syempre, papatak ka sa right lane, no? Ang pinaka-reference mo naman dyan, Ma'am Chris, si side mirror naman ang i-align mo sa gilid, ano? So parang ganito yan, eh. Ang tanong kasi dyan, paano ko malalaman na ang side mirror ko kung naka-align na ba doon sa gilid ng kalsada? Titingnan mo para malaman mo na ang side mirror mo ay align na sa kalsada. Sa portion na to, lagpas ng frame ng side mirror mo, nakikita mo na yung gilid ng kalsada. Word ikaw. Kumbaga, tinitingnan mo lang yung salamin, binivisualize mo kung gaano kalaki yung spacing mo dyan sa lilikuan mo, no? Sa tagiliran mo. Sige lang. Halimbawa ganyan, oh. Kita mo, nakikita mo na yung gilid na yung pinupuntahan mo. Dito ka tumingin. Nakikita mo na yung pinupuntahan mong linya.
In the same time, yung gilid ng kalsada. Okay, yun na yung time para ikay pipihit ng manubela pa kanan. Sige, move. Yan, tuloy-tuloy naman hanggang maisagad mo naman yan. Kasi para kumain ka man ng konti doon sa kaliwa, ang patak mo dito naman sa kanan. Yan. Okay, sige, doon tayo sa dulo. Lagi naman pagkapaliko ka talaga, lalo na kung dikit ka sa gutter o almost dikit ka, kailangan tinitingnan mo din talaga yung tagiliran mo. At saka yan nga, yung maliit na salamin na yan, yun ang purpose niyan. Nakikita mo yung spacing mo dyan sa tagiliran mo habang lumiliko ka. Yan. Yan, stop. Okay, so Ma'am Chris, ganito no. Eto ma'am, yung pole na ginawa kong parking na yan, yung mga cone na yan, sa actual, i-consider natin yan ma'am, naguhit ng parking. No? So maraming sitwasyon yan. Mayroong mga sitwasyon na yung unahan mo, yung kakaliwaan mo ay maluwag. Ibig sabihin, walang sasakyan. May maroon namang sitwasyon yan na katulad ng sa SM, di ba? Na pag ganun mo, may nakaparada sa harapan. Tama? So ngayon, unahin natin yung sitwasyon na katulad ng parking ng SNR na maluwag, malayo ang pagitan. So kapag ganyan lang na-encounter mong parking, pwede ka dyang mag-base sa unang guhit. No, it's either na itapat mo ma'am ang iyong side mirror dyan sa guhit, o basta ang tatandaan mo lang dyan ma'am Chris, kapag nag-park ka sa mga ganyang klaseng parking, halimbawa tinatapat mo na si side mirror o si sarili mo dyan sa paparkingan mo, kumabig ka ngayon ng kaliwa, so lagi nating tatandaan na yung pag-signal, ang pag-check ng mga blind spot situation. Then habang nagmumove ka pa kaliwa, dapat ang mata mo sumusulyap sa mga side mirror mo. So halimbawa ma'am, maluwag nga, so ang goal mo lang doon, pole, yung pangalawa or guhit, kailangan makita mo sa kanan na side mirror. Pagpaliko ka na, kumbaga sumusulyap ang mata mo sa mga side mirror, ano. And then yan namang unang guhit na tinapatan mo, dapat makita mo naman siya sa side mirror sa kaliwa. Yun yung sitwasyon ma'am Chris na maluwag ang unahan ha. Pero kung halimbawa naman ma'am, katulad ng SM, itatapat mo ngayon ang iyong side mirror doon sa pangalawang guhit, no, or sarili. Pagliko mo ng kaliwang ganon at alam mong tatama ka na sa unahan, in the same time ang nakikita mo lang ay yung guhit lang sa kanan. So yun yung sabi ko kanina sa'yo, na kapag halimbawa kung aling guhit ang hindi nakikita, example, kaliwa ang hindi mo nakikita, dapat ang kabig ng manubela mo papuntang kanan para makita mo yung kaliwa. Kasi ang goal mo nga nun, habang nagpa-parking ka, kailangan makitaan mo ng spacing bawat gilid mo. Tama? Sige ma'am, try natin ngayon. Itapat natin tong side mirror na to doon sa unang pole. Sige. It's either na to papat o lumagpas konti. Yan, dito muna ikaw tumingin o. Yan. Para lang makuha mo yung reference mo. Yan, ganyan. Tapos kaliwa, doon, tinitingnan mo muna yung kinakaliwaan mo. Yun, habang pumuforward ka, sige, hanggang may sagad mo manubela mo, sulyap ikaw sa mga side mirror mo. Yan, stop. Yan, katulad yan, tingnan mo muna sa kaliwa ang manubela, sagad. Halimbawa ma'am, napalabis ka, tingnan mo, pansinin mo, nakikita mo lang ang parking mo sa kaliwang side lang, sa kaliwang side mirror. Hindi mo nakikita kanan. O, lagay mo ngayon sa reverse. Yan, hazard, reverse. And then, huwag ka muna magbabago ng manibela. Tama? Sige, atras ikaw. Kailangan makita mo muna yung isang yon. Sige pa. Okay, stop. O, tingnan mo bawat gilid mo. Mas malaki ang space yan. Palakihin mo ng konti itong kanan mo. Yan, stop. Ganyan, di ba? O, normal mo muna manibela. Normal. O, atras ka muna ng diretso. Kung ka mag-a-adjust pag nandun ka na. Di ba, habang umatras ka, ang sumisikip niyan kaliwa. Sige. Atras lang. Katulad yan, di ba, ganyan. Pumasok na yung likod mo. O, ngayon sagad mo ngayon ang manubela mo pakanan. Pakanan. Sa huwag ka muna gumalaw. Sagad mo muna manubela mo. Sige, sagad mo muna. Huwag ka muna gumalaw ha. Dry steering ka muna. Sige, sagad mo. Sige. O, tingnan mo yung sitwasyon, left and right.
Okay, diba, pantay na. O, normal mo ngayon manubela. 1 and 2. Okay, atras. Tapos tapat mo lang side mirror mo dyan sa pole. Yan. Okay, neutral mo muna. Yan. Di ba sa SM naman ma'am, mayroong stopper yung gulong? Yung bumabangga, di ba? Kahit saan naman karamihang parking ganon, di ba? Yun naman pinaka... Oo, pag bumangga ng gulong mo, ibig sabihin nun, sakto, no? Kaya, ayun, talagang standard, ginagawa yun para sa safety. O, ngayon naman, kung nagkataon naman halimbawa walang stopper, una nating example, kung halimbawa kotse ang katabi mo, syempre, ang side mirror mo at side mirror ng kotse katabi mo, pagpantayin mo lang. Ngayon naman, kung nagkataon naman na mas mahaba yung katabi mo, halimbawa, itong nasa kanan natin, van, yung side mirror mo naman, itatapat mo naman doon sa pinaka-handle ng pinto ng van. Yan, kasi mas mahaba ka siya.